So, ngayon sa oras na ito, ay tayo ay darako sa mga doktrina ni Kristo at ipapagpatuloy po natin mga kapatid ang ating pinag-aaralan about giving. Amen po ba? So, nung napag-aralan natin nung mga nakaraan mga kapatid, ay ang about sa ang pagbibigay ng abuloy sa loob ng iglesia. So, doon natin nalaman o napag-aralan mga kapatid kung gaano sila naging ka-faithful, no? Ka-faithful sa pagbibigay. Sabi nga doon sa ating napag-aralan, no, sa banal na kasulatan mga kapatid, binenta nila ang kanilang mga bahay, binenta nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian at ibinigay sa paanan ng mga apostol, at yun naman ay ginamit ng mga apostol para ipamahagi sa bawat kapatid sa iglesia para matugunan ang pangangailangan ng bawat isa mga kapatid, no? At matulungan yung mga kapatid na kaus-palad mga kapatid. So ganun po mga kapatid, ganun po ang kanilang ginagawa at ganun po ang umiikot ang kanilang pananampalataya po mga kapatid. Kaya may mga kapatid sa panahon noon na talagang sa sobrang pagmamahal nila sa ating Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, kinalimutan nila kung anong buhay na meron sila para makasunod lang sila kay Kristo. Amen po ba? Para mabata mo lang nila yung buhay na wala hanggan mga kapatid. Ito mga kapatid ay aking inuulit sa ating pinag-aaralan. Hindi ko naman sinasabi na ibenta ninyo yung inyong mga bahay. Kung kayo may mga lupa, hindi ko naman po sinasabi na ibenta ninyo. Pero nasa sa inyong puso mga kapatid. Pero hindi ganun baka ganun ang iniisip po ninyo mga kapatid. Ibig sabihin, basta pag tayo ay nagbibigay sa Panginoon at nagkakaloob sa ating Diyos mga kapatid, basta nanggagaling lagi sa puso. Amen po ba? Nanggagaling po sa puso at siguraduhin natin yung ating ibinibigay sa Panginoon mga kapatid ay talagang malinis. Nasa pinaghirapan mo at talagang pinagpaguran mo, dugot pawis nga ika mga kapatid. Lalo pag tayo ay magbibigay sa ating Panginoon, kailangan malinis po mga kapatid. So yun po ang ating napag-aralan nung mga nakaraan po mga kapatid. So nalaman natin kung saan natin kinukuha yung mga pangangailangan po ng iglesia. No, yung pagkukuha natin ng tithes and offering mga kapatid, nakita natin kung saan natin to ibinibigay o kung saan natin to inilalagay, no, para sa pangangailangan po ng iglesia. So mga kapatid, kaya pag tayo'y patuloy na walang sawa na nagkakaloob sa ating Panginoon, hallelujah, ang iglesia po ay mapupunan yung mga pangangailangan po nito. At syempre naman mga kapatid, pag nakikita ng Diyos ang kanyang iglesia o ang kanyang bahay ay napupunan lagi dahil hindi nagsasawa magbigay ang mga kapatid sa iglesia, kayo naman ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Kaya kung ano yung mga bagay na nagkukulang sa inyo, patuloy na idaragdag yan ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ganon po ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan makita ng Diyos yung ating puso. Kailangan makita ng Diyos yung puso natin na tayo'y naghahangad na tumulong sa iglesia, tumulong sa mga nangangailangan, tumulong sa kapwa mga kapatid. Pag ganon ang ating puso, hindi ka mawawalan. Right, amen. Amen po ba? Hindi ka mawawalan mga kapatid. Kaya pag sa oras ng pangangailangan, ng kailangan mo, mahirap hindian ka ng Panginoon eh. Amen. Hindi ka hihindian ng Panginoon. Itong anak ko, mapagbigay ito. Itong anak ko, hindi ito madamot. Talagang nakikita ko ang puso nito na talagang hangad niyang tumulong, hangad niyang magbigay para sa iglesia, para sa gawain ng Panginoon. So ang Panginoon, ako naman ngayon ang gaganti. Right, ako naman ngayon ang babawi sa iyo. Lahat ng mga tinanim mo, ngayon aanihin mo na. Wow. Yan. Kaya ngayon yung pag-aaralan natin sa huli. Amen po ba? About giving mga kapatid. So, yan po mga kapatid. So, pagpapatuloy po tayo mga kapatid
sa ating pag-aaralan. So ako po ulit ay nagsasalita para po sa loob ng iglesia, sa mga kapatid po na hallelujah na nabaptize in Jesus name po. So ang Biblia po mga kapatid, tinuturuan po tayo para kung ano yung dapat nating gawin para sa kalooban ng Diyos. Right, amen. Amen po ba? Hindi po, ang Biblia, hindi po ito nagtuturo sa atin ng mali, ng masama. Amen. Kung hindi, nagtuturo po ito ng ikabubuti mo bilang isang tagasunod ni Kristo. Nakuha po natin? Nagtuturo ito kung paano ka makapasok ng langit. Right. Nagtuturo ito kung paano ka maliligtas. Amen po ba? So yan po mga kapatid. So yun po ang itinuturo ng mga banal na kasulatan. So inuulit ko po mga kapatid, hallelujah, hindi ko gusto na kung may mga mamasaktan, hindi ko gusto mga kapatid na masaktan ang inyong kalooban, sapagkat ito lang yung nais na gustong ituro ng Diyos para sa atin po. Right, Para po isa ikagugutin po natin mga kapatid. So pagpatuloy tayo, so ngayon nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating pinag-aaralan about po magbigay ayon sa pasya ng iyong puso. Yan. So napaka-importante mga kapatid na lagi nating sinusuri ang ating puso. Right, amen. Amen po ba? Huwag na lang po tayong alam niyo yung tinatawag mga kapatid na basta-basta na lang tayo. Yan na yan, okay na yan. Di ba? Yung may mga ganyan po mga kapatid. Kailangan napaka-importante na sinusuri natin yung ating puso. Kasi yan yung pinaka-importante sa harapan ng ating Panginoon. Tandaan natin, ang Panginoon, diyan lagi nakatingin. Hindi siya nakatingin sa kung anong estado mo sa buhay. Amen. Kung may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan, mahirap ka man o mayaman ka man, ang hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos ang iyong puso. Right. Ang ating mga puso, mga kapatid. Kaya napakahalaga po niya sa ating Panginoon. So basahin po natin mga kapatid ang 2 Corinthians o Korinto sa Tagalog mga kapatid. So sa mga kapatid natin, bigyan po natin ang ating mga bisita ng Bible at tulungan na lang po natin sila na magbuklat, mga kapatid rin po sa mga kapatid natin na bago pa po sa paglilingkod sa ating Panginoon. So pakialalayan na lang po mga kapatid. Praise the Lord. Basahin po natin mga kapatid sa 2 Corinthians 9:7 na sinasabi po dito mga kapatid, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, alam niyo po mga kapatid, itong verse na ito, kung sa ano gasgas na eh. Lagi na natin itong naririnig. Pag lalo na pagka mag-o-offering na, mag-i-encourage yung maglilid ng offering po mga kapatid. So, isa ito sa madalas na binabasa. So, kailangan po natin mas lalong maintindihan mga kapatid yung verse po na ito. So, sabi, uulitin ko, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sabi mga kapatid ng Biblia o ng banal na kasulatan, ang bawat isa, mga kapatid tayo po ay inuutusan. Ang bawat isa mga kapatid ay magbigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Ayon sa pasya ng puso mga kapatid. Amen po ba? At sabi ng Biblia po mga kapatid, praise the Lord, huwag mabigat sa loob. Pag nagbigay ka, huwag mabigat sa iyong loob. At sabi naman, dahil sa kailangan lang. Amen po. So, marami pong tao na ganito, na nagbibigay mga kapatid na labag sa kanilang kalooban at nagbibigay naman sila dahil sa kailangan lang. Amen po ba? So, tandaan natin, uulitin ko po mga kapatid, sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng iyong puso. Amen. Kaya nga mga kapatid, kahit gaano kalaki ang iyong binibigay sa church o sa iglesia mga kapatid ko, ang puso mo naman mali. Kung ang iyong binibigay naman wala sa puso mo,
Walang kwenta yun mga kapatid. Right, amen. Amen po ba? Walang kwenta po yun kahit malaki pa ang ibinibigay mo. Tapos malaki ang binibigay mo, ito pa masaklap mga kapatid, isinusumbat pa natin sa Panginoon na sinasabi natin, oh malaki nga binibigay ko dyan eh. Nakuha ninyo? Amen. Mga kapatid? Oh. Yan po mga kapatid. So, mali po yan. Mali po yung ganyan. Mas maigi nga mga kapatid na magbigay ka ng maliit basta nasa puso mo. Amen. Amen po ba? Pero hindi naman sinasabi ng Biblia laging maliit. Pero ayon pa rin sa pasya ng iyong puso. Amen po ba? Tandaan niyo po mga kapatid ha, pag ang puso ay dumikta, tandaan niyo po yan, higit pa yan sa halaga. Right, amen. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kasi pag ang puso nagpasya, mga kapatid, sabi ko sa inyo na, the best. Laging the best. Kaya nga mga kapatid, yung mga kapatid noon, nung mga unang Kristyano po mga kapatid, kaya nga binibenta nila yung kanilang mga lupain eh. Kasi yun ang kanilang nasa puso nila. Right. Pero kung tayo bilang isang tao po mga kapatid, walang taong sa sarili lang natin. Ito lang, yung laman lang natin, tayo lang, kung sa sariling kalooban natin, walang taong magbibenta ng lupa para lang ibigay sa iba. Amen. Walang ganun. Amen po ba? Kasi karamihan sa tao, makasarili. Totoo po ba? Bakit ako magbibigay kung ako nga eh? Amen. Diba? Unahin ko muna yung sarili ko. Diba? May ganyang tao po mga kapatid. So, pero nung unang iglesia po mga kapatid, hallelujah, hindi nila tinignan kung ano magiging estado nila pag yun ay binenta nila. Nakuha natin? Kasi yun kasi ang pasya ng kanilang puso. So, pagpatuloy po tayo mga kapatid sa ating pinag-aaralan sa oras po na ito. So, sabi dito, ang Biblia ay tinuturuan tayo about sa pagbibigay. Dapat matuto tayo sa pagbibigay. So, ang bawat isa sa atin nagtuturo na dapat tayo ay magbigay. Amen po ba? Pero hindi lang ito basta bigay lang ng bigay. Yun nga yung sinabi ko na binasa natin sa versikulo mga kapatid. Dapat nasa puso pa rin natin. Yung pasya ng puso natin. Sunod mga kapatid na sinasabi, at hindi lang basta pagbibigay na galing sa puso. Yan. So una mga kapatid, pusong pagbibigay. Kailangan ito ang meron tayo. Yung meron tayong pusong pagbibigay po. Sunod, paggaling sa puso, ang pagbibigay, maliit man o malaki, pag ang puso ang nagpasya, ibibigay ito ng walang pag-aalinlangan at walang hinihintay na kapalit. Amen. So, ganun po mga kapatid ang puso. Pag ang puso, maliit man o malaki, nakuha ninyo basta ito'y galing sa puso, mga kapatid. Pag galing sa puso, ang pagbibigay, maliit man o malaki, pag ang puso ang nagpasya, ibibigay ito ng walang pag-aalinlangan. Walang pag-aalinlangan mga kapatid. Walang pagdududa, walang pagdadalawang isip mga kapatid. Amen po ba? Amen po mga kapatid. So tuloy tayo mga kapatid. So nabasa rin naman natin ito mga kapatid, yung mga Gawa 4:34 hanggang 37 na sinasabi dito, basahin natin. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa't bahay. 35, at ang pera ibinigay nila sa mga apostol at ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. 36, ganyan din ang ginawa ng Levitang si Jose na taga Sepros, na tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. 37, ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera ibinigay niya sa mga apostol. So, nagbenta sila. So, di ba? Ito yung napag-aralan natin nung nakaraang week po, mga kapatid, na ibinenta nila. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo, mga kapatid,
kung sa kanilang ganang sarili lang mga kapatid, hindi nila magagawa yun. Amen. Pero dahil, mga kapatid, yun ang pasya ng kanilang puso. Kaya nila nagawa yun. Amen. Sa bakit? Dahil pinapakita nila mga kapatid kung paano nila kamahal ang Diyos at kung paano nila kamahal ang bawat iglesia o yung bawat kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? At pinapakita nila kung gaano nila kamahal ang gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, lalong napuprovide ang pangangailangan ng iglesia. Kasi sila, bukas palad sila na nagbibigay. Amen po ba? Bukas palad po sila mga kapatid na talagang ipinapasya ng kanilang mga puso. Yan po mga kapatid. Sunod, ito ba ay ginagawa nila para sa kanilang sarili lang? O ginagawa nila dahil naiintindihan nila yung pagmamahal sa bawat isa at lalo na sa gawain ng Panginoon? So, ibig sabihin mga kapatid, naiintindihan nila. No, naiintindihan nila mga kapatid yung tinatawag na pagmamahal sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, pag ang puso o yung pagmamahal o pag-ibig mga kapatid, pag yan ang kumilos mga kapatid, tandaan ninyo, kahit nahihirapan ka na Amen. kahit pagod ka na Amen. kahit walang-wala ka na, di ba nga pag tayo sa mga lalaki, pag nanliligaw kayo, di ba? Babalik tayo sa mga lalaki. Di ba? Kailangan magpakita, ang gilas ka talaga, maano mo lang yung matamis na oo. Di ba? Bibili ka ng bulaklak, kahit gaano pa yan kamahal. Bibili ka ng chocolate, gaano pa yan kamahal. Saan galing ang pera? Hihingi ka kay mama. Di ba? Ha? O kaya naman gagawa ka ng paraan, magtatrabaho ka, magko-construction ka, ha? Para kumita lang ng pera. Kasi nga, yun yung pagmamahal mo eh. Amen po ba? Amen. Yun yung mahal mo siya eh. Ha? So, ganun din po sa ating Panginoon po mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? So, kailangan po natin maintindihan po ito mga kapatid. Sunod mga kapatid, sabi, pag nagbibigay ka sa Diyos, siguraduhin mo na tama ang puso mo. At ang ibibigay mo ay maayos o the best. So sabi, nabasa natin sa 7, sa una nating nabasa, sabi, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Mga kapatid, eto huwag tayong magbibigay kung ganito ang puso natin. Kung ganito lang din naman ang puso natin, mas maigi huwag na tayong magbigay. Right. Amen po ba? Una mga kapatid, huwag tayong magbigay kung mabigat sa loob natin. Mga kapatid, kasi alam niyo bakit? Hindi rin niyo tatanggapin ng ating Panginoon. Para alam niyo po yung sasabi ng Biblia, para ka lang naglalagay ng pera sa supot ng may butas. Amen. Yun po mga kapatid. Pangalawa, huwag tayong magbibigay dahil may inaasahan tayong kapalit. Amen. Di ba? May mga tao, di ba? Na kaya ka, sige tulungan mo yan. Mag-a-upload na yan eh. Tayo naman tutulungan niya sa susunod. Di ba? Mga kapatid, sige, ano mo na yan? Pag tayo naman nangailangan, tayo naman ang mga ano dyan, babawian tayo. So, hindi ganun mga kapatid. Sabi, huwag tayong magbigay dahil may inaasahan tayong kapalit. Pag nagbibigay tayo na mula sa puso, siyempre, huwag mo nang asahan na may babalik sa'yo. Amen po ba? Kahit naman na meron. Kasi pagka umasa ka lang, minsan, ay hindi ko natutulungan yan. Kung ako nagbigay sa kanya, tapos ako nangangailangan, hindi na siya nagbigay. Hindi ka na makakaulit sa akin. Aray ko. Di ba? Kasi bakit? Nagbigay ka kasi na may inaasahan ka. Kaya pagka ikaw nagbibigay na meron kang inaasahan at dahil umasa ka, wala kang naasahan talaga, ganun ang mangyayari. Amen po ba? Pangatlo, mga kapatid, huwag tayong magbigay kung ang ibibigay natin ay galing sa masama. Ito nga yung lagi kong sinasabi sa inyo, dati pa noon dati pa mga kapatid pag nagbigay tayo, kailangan maayos. Huwag tayong magbibigay na galing sa kupit ng magulang natin. O galing sa sugal, galing sa sabong. Kailangan pag nagbigay tayo mga kapatid para sa Panginoon, ibigay natin mga kapatid, yun talagang pinaghirapan natin. Yung galing siya sa mabuti.
yung galing siya, talagang pinagpagura natin. Hindi galing sa masama. Amen po ba mga kapatid? So, ganun po mga kapatid. Number 4. Sabi, huwag tayong magbibigay kung may kasamaan tayo ng loob. Ito rin yung sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia mga kapatid, sa Matthew ito nakasulat kung may dala kang handog, sabi, kung meron kang, meron kang nakasamaan na kapatid sa pananampalataya, sabi, iiwan mo muna yung handog mo. Puntahan mo yung kapatid mo na nasamaan mo ng loob at humingi ka ng tawad. At pag nakahingi ka na ng tawad, saka ka bumalik, sabi, at saka mo ibigay yung handog mo. Ganun po mga kapatid. So pag magbibigay tayo mga kapatid, siguraduhin natin na wala rin tayong sama ng loob sa mga kapatid natin. Ha? Alam mo, nagyayabang ka ba? No? So, kailangan malinis talaga ang ating puso, mga kapatid. Papakita ko sa iyo kung kaano ka mapagbigay. Ikaw kuripot ka. Wag ganun mga kapatid ha. So, ganun po mga kapatid. So, yung isang bagay na dapat natin ginagawa. Pag alam natin, teka lang, may galit yata sa akin si brother. Teka lang, may isama ako ng loob. Dalapitan ko muna bago ako magbigay. Nakuha po natin, no? Para pagka ibinigay mo, malinis yung handog mo para sa Panginoon. Panglima, kung magbibigay tayo, kailangan tama ang ating puso o malinis ito. Siguraduhin natin na tama ang ating puso at malinis po ito mga kapatid. Sunod mga kapatid, praise the Lord! Hallelujah! Pero ito naman mga kapatid, no, sabi, pero wag naman nating itong hayaan na maging dahilan kung bakit magdadamot tayo sa Diyos o para hindi tayo magbigay. Alam niyo po mga kapatid, no, so bigyan ko po ako ng 5 minutes. Wag nating hayaan mga kapatid. Alam niyo yung, ay mahirap ako walang-wala talaga ako no? Wag natin ito yung maging, alam niyo, maging dahilan para matuto tayong magdamot para sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, gaya na nabasa natin doon sa una, sa babaeng bao mga kapatid. Di ba? Yun na lang ang meron siya. Napakahirap niya ng tao, bao pa siya. Yun na lang ang meron siya, pero ibinigay niya pa sa Panginoon. Amen. Amen po ba? So, mga kapatid, huwag po nating hayaan na ito ang maging dahilan kung bakit para hindi tayo magsikap na makabahagi sa Panginoon. Amen po ba? Gaya nga nasabi ko sa inyo noon, yung Macedonia, di ba? Dumating sila sa kahirapan, nung naghirap sila. Pero, yung abuloy, sinikap pa rin nila na maipon ito kahit walang-wala rin sila at maibigay nila sa mga kapatid. Nakuha po natin. Sinikap pa rin po nila mga kapatid. Hindi nila ibinaliwala po yun mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, praise the Lord, wag po ito ang maging dahilan natin, masama ang loob ko. Masama pala loob mo, lapitan mo yung kapatid mo, yung kinasasamaan mo ng loob. Amen po ba? Kaya kailangan po, hallelujah, wag ito ang maging dahilan para, hallelujah, hindi magbukas yung pagpapala sa atin. Amen po? Sabi dito mga kapatid, sabi dito sa Hebreo 10:22 hanggang 23, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nagugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan sapagkat ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo'y nilinis na ng Panginoon. Kaya bilang isang nilinis na ng Panginoon, huwag tayong magbigay ng dahilan para hindi tayo makaganap para sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Huwag tayo, kasi nilinis na tayo ngayon. Parang ganito. Pagka may mali sa puso mo, ay mali Panginoon ng puso ko, hindi mo na ako magbibigay ngayon. Tandaan mo, nilinis ka na ng Panginoon. At kahit anong oras man, kung may mali sa puso mo, pag lumapit ka sa Panginoon at humingi ka ng paglilinis, humingi ka ng tawad,
patatawarin ka kaagad ng Panginoon? Amen. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, kaya nga yung sasabi ko na wag natin yun ang maging dahilan, mga kapatid, para hindi tayo buong sikap na bigay para sa ating Panginoon po, mga kapatid. Kaya kailangan makita pa rin ng Diyos yung ating puso na malinis. Amen. Amen po ba? So, sunod po mga kapatid. Hallelujah. Sabi, simula sa tinanggap natin si Jesus na tagapagligtas natin, dapat inaintindihan na natin yung halaga ng pagbibigay. No? Tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo na tagapagligtas natin. Dapat naiintindihan na natin ito, mga kapatid. Alam niyo po, gaya ni Zaccheo. Amen po ba? Babasahin ko mga kapatid sa Luke 19:8, sabi dito, at si Zaccheo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao ay isinasauli ko ng makaapat. Wow. Yan po mga kapatid. Tignan ninyo ha. Sino ba si Zaccheo mga kapatid? Tignan nyo sa kwento ni Zaccheo. Si Zaccheo ay napakaliit na tao. So sa madalas pandak nga eh. Pandak siya. Nung nakita niya ang Panginoon ay dumarating, siya, pero hindi siya makaano kasi hindi niya makita. Kasi nga maliit na tao lang siya eh. Alam niyo ang ginawa niya? Umakyat siya sa puno. No? Tapos doon niya tinignan ng ating Panginoon. Habang ang Panginoon naglalakad at nandoon na sa may puno mga kapatid, tumingin siya sa taas ng puno. Nakita niya si Zaccheo. Sabi niya, Zaccheo, bumaba ka. At patuloyin mo ako sa inyo. At pinatuloy yun ni Zaccheo. So yan po mga kapatid. Pero kaya niya to sinabi mga kapatid. Kasi nasumpungan niya yung kaligtasan. Nasumpungan niya. Kaya nga sabi niya mga kapatid, sige, yung yaman na meron ako, ibabahagi ko sa mga may mahirap. Kung ako may merong nadaya, isusuuli ko ito na ikaapat. Bakit? Dahil nasumpungan niya eh. Praise the Lord. Amen po ba? So ngayon mga kapatid, ito, sabi dito, ang nagpapahalaga sa kanyang sarili. Sa John 12:25, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pag ganito tayong klase ng tao na lagi na lang iniisip natin, ako. Ha? Wala na nga ako eh. Kasi ito lang ako eh. Ito lang yung meron ako eh. Ito kasi ako eh. Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, sabi ng Biblia, mas lalo siyang mawawalan. Amen po ba? Mas lalo siyang mawawalan. Kaya sabi ng Biblia mga kapatid, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wow. Amen. Kung ang pagbibigay mo kahit mahirap ka, sinisikap mo na nagbibigay ka pa rin, meron ka pa rin bahagi para sa ating Panginoon. Tandaan mo, hindi nababaliwala ang iyong mga ginagawa para sa Panginoon. Right. Kasi ang kapalit naman yan ay buhay na walang hanggan. Nakukuha natin mga kapatid. Sabi sa Luke 16:10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malaking bagay. Amen. Tignan niyo po mga kapatid. Kaya mga kapatid, di ako naniniwala yung mga taong nagsasabi, pag ako yumaman, tutulong ako. Kung sa maliit nga na bagay hindi ka mapagkatiwalaan, doon pa kaya? Paano kung dito nga lang meron kang 100, hindi ka makapagbahagi, di ba? Hindi ka napatunayan sa maliit. Paano pa kaya pagkaluman? Kaya mga kapatid, may mga tao na nagsasalita sila, lalo na sa mga hindi natin lalayo, sa mga Kristyano. Pag ako nag-abroad, tutulungan ko yung iglesia. Di ba? Pag ako yumaman, ganito. Tapos nung yumaman siya, yung nakapag-abroad siya, nakalimutan niya ang iglesia. Nakalimutan niya na meron siyang ipinangako sa marami pong ganyan mga kapatid. Marami pong ganyan.
Kaya nga mga kapatid, ngayon pa lang, maliit pa lang, patunayan na natin ang ating mga sarili para pagdating sa paglumaki, pag pinagpala ka ng Diyos, mas lalo mong mapapatunayan ang sarili mo sa Diyos. Amen po ba mga kapatid? So yan po mga kapatid. Kaya patunayan pa lang natin. Yung nakikita taos ka, okay lang yan. Alam ko naman may pagpapala ang Panginoon. Nakuha natin. Marami rin pong ganyang Krisyano po mga kapatid. Kahit walang-wala sila, nagsisikap sila na magbigay. Na meron silang may bahagi sa Panginoon. Para meron man silang, may ambag man lang sila sa Panginoon mga kapatid. Kaya nakikita nila ang puso nila. Kaya nga yung mga tao na yon, pinagpala ng ating Panginoon. Yung iba, nagkakaroon na ng kotse. Yung iba, nagkaroon na ng bahay. Amen po ba? Kasi bakit? Napatunayan nila ang kanilang sarili sa maliit na bagay pa lang. Kaya nung lumaki na pinagpala na sila, mas lalo pa nilang pinatunayan ang kanilang sarili. Amen. Kaya nga mga kapatid, isang bagay na pakiusap ko bago tayo magtapos. No. Huwag na, ano man ang maging estado tayo pag tayo pinagpala ng ating Panginoon. No? O ano man, nahangad mo yung pangarap mo, nakapagtapos ka ng pag-aaral, nakapag-abroad ka man, o nakapagtrabaho ka ng magandang trabaho, huwag mong kalilimutan yung gawain ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan ang Diyos, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan. Kaya kung ngayon pa lang napapagkatiwalaan ka sa maliit, dapat mas lalo mong ipakita na mapapagkatiwalaan ka sa malaki. No? Na mas lalo nating matulungan. Lalo na ang mga kapatid sa iglesia na naghihirap din mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? So mga kapatid, hallelujah, ito ang isang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo lang din ang magtutulungan. Amen. Tayo lang din para, hallelujah, ang bawat isa sa atin magpatuloy. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, mapunan yung mga pangailangan. Amen po ba? Lalo na sa bahay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, nawa ang aral ng Diyos, yan po ang huwag na huwag natin kalilimutan. Kahit saan ka man narating mo na yung estado na pinapangarap mo, yumaman ka na, nakamit mo na yung gusto mong nakamit mo, huwag mong kalilimutan ng Diyos. Amen. Amen po ba? So everybody say praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid, tayo po'y tumayo. Hallelujah. At palakpakan po natin ang ating Panginoon.